O ate, goodbye. Bye. Bukas ang alis niya papuntang Bye-Bye Leyte. Yan. Babalik siya ng katapusan ng June na. So isang buwan mahigit ang kanyang kaway-kaway naman te. Yan. Yan si ate at si Richie ang ating mga gumagawa ng Ready Hit Go at Tinsel Pan. Si Richie ang magiging caretaker muna sa atin dito sa bahay. Kasi tayo, yan, kita mo naman, aalis din tayo. Pupunta tayo sa Singapore. Yan, tayo mag-isa lang. So, explain ko mamaya kung bakit tayong mag-isa lang. Well, siguro may idea na kayo dahil si Tinsel at si Pixar nasa Clark, Pampanga ngayon. Na-explain ko na sa last vlog kung bakit nandun sila at bakit hindi tayo kasama doon. Pero, explain ko ulit later. Siguro pag nasa airport na tayo, pag nakarelax na tayo, nakalagpas na tayo ng immigration. Si Ate Teta, tomorrow naman yung magiging bakasyon niya. Matagal-tagal din siyang hindi nakikita yung family niya sa Bye-Bye Leyte. At si Richie, okay na okay lang dito. Masaya yan dito. So siya muna ang tagapamahala ng bahay for few days lang naman. So mawawala lang tayo ng 3 days, no? Babalik din tayo. Actually 3 days ba yun? Monday ngayon, Friday balik natin. 4 days, mawawala tayo ng 4 days. Nag-book pala tayo ng Grab. So mag-grab lang tayo papuntang airport at nandito na. Madaling araw siya. Kinakausap ni Ate Teta yung Grab natin kasi balak niya magpasundo mamayang madaling araw dahil siya rin di ba pupuntang Leyte. So bago tayo sumakay papuntang airport, sinichika na ni Ate Teta. Airport bound tayo. Nakakapag-book tayo ng Grab. So nandun siguro tayo mga before 7 p.m. Ang flight ko is 9:45 ng gabi. Kahit nandun tayo 3 hours before. So abot naman tayo. Okay, kunin mo na tong extra. Thank you po. Oo, salamat ha. Okay. Terminal 3. So, yan. Dito tayo sa Terminal 3. Dito yata yung pasok. Wala pala akong i-check-in bago. Carry on. Carry on lang ang dala natin. Saka isang bag. Mamaya. Ilang ako, ilan po? Ako lang. Solo. Ayan, pasok na tayo. So, ang next gagawin natin, hahanapin natin yung ito nga pala yung ticket natin. Hanapin natin yung flight natin kung ano na, pwede na. So, hindi pa. So, dito tayo, Singapore, 9:45, 3K 766. So, hindi pa. Masyado tayong maaga. Gaantay muna tayo sa tabi. Magbabayad pala tayo ng travel tax. Hello po. Dito po magbabayad ng travel tax. Bayad muna tayo ng travel tax. Is tourist po sa Singapore? Ha? Is tourist po sa Singapore? Tourist, yes. Passport po. Passport, sorry. This one. Bayad na tayo ng ating travel tax. Ito yung resibo natin. Pwede ka magbayad online before ka pumunta rito. Or cash. Or credit card. So, sa case ko, nag-credit card na lang ako. And doon lang tayo nagbayad sa dulo. Yan. Yung D1 to 15 na yun yung katabi. Yun, waiting pa rin tayo dahil hindi pa tayo pwede mag-check-in sa airline natin. Again, maaga tayo. So, tambay muna tayo. Importante, nakapagbayad na tayo ng ating travel tax.
Kailangan kong magpapalit ng peso to Singapore dollar. So, maghahanap muna ako, pero pag wala ako nahanap, magtatanong na ako. Total, marami pa naman akong oras. Okay akong mag-ikot-ikot. So, I think may nakita na ako. Currency exchange. Kung tayo pupunta. Currency exchange. Good afternoon po. Magpapapalit po ng Singapore dollar. Peso to Singapore. Kuha ko ng 100. Okay. Nagkuha muna ako ng 100 Singapore. 4,460 pesos. 44.60 ang palitan. Para meron na tayo agad currency ng Singapore pagdating natin. So ito yung pera nila. Kumuha tayo 100. So may pera na tayo ng Singapore. Actually nakompleto ko na naman lahat, no? Nakapag-fill up na ako ng aking e-travel. Nakapag-fill up na rin ako ng Singapore arrival form. Kailangan yung kasi pagpupunta kang Singapore. So kanina lang nagbayad na tayong travel tax. And yun, meron na tayong Singapore dollars. So again, waiting ulit tayo dahil hindi pa pwede open for check-in yung airline natin. Mag-aantay muna tayo ulit, upo muna tayo. Kumuha muna ako ng 100 Singapore dollars. Pero nakapag-research na naman tayo doon na pwede naman tayong gumamit ng credit card. So baon din natin yung credit card natin. Hanap na lang tayong pwedeng maupuan. Kakakausap ko lang sa nanay ko. Sinabi ko yung status ko rito. Sabi niya, kahit hindi pa open yung sa Jetstar, pwede na daw akong pumila. Doon na ako mag-antay na lang para nakapila na ako. So, yun na ang gagawin natin ngayon. Pupunta na tayo sa Jetstar para pumila. Yan ang pila. May pila na nga. So, okay lang. Mag-check-in na tayo para makakuha tayo ng boarding pass. May isang pila sa kabila, pero yun yung mga naka-web check-in, yung mga check-in na online. Hindi kasi natin ginawa yung online eh. Pero parang pareho lang yung haba ng pila sa web check-in and dito sa kukuha ng boarding pass. So, meron lang naman tayo ticket. So yan, moving na naman. Meron na tayong boarding pass. Ito siya. So, sabi nila, pwede na akong pumunta sa immigration. So, hanapin naman natin yung immigration. Doon na yung next. Tapos, pag natapos tayo sa immigration, pwede na tayong magpahinga. Tumambay. Okay, dito na tayo sa immigration. Bawal na ang phone dito. Bawal na mag-camera. So, kita-kits tayo pagtapos ng immigration. Okay na tayo sa immigration. Mabilis lang. Wala naman masyadong tinanong. Tinanong lang kung kailan ang balik ko. So, ito, nakapag-ayos na rin tayo. Na-inspect na rin yung gamit natin. Wala naman naging problema. Ang sunod, hanapin na natin yung gate natin para mamaya, bago mag-boarding, alam na natin kung saan. So, sa case natin, gate 107. So, ayan. 101 to 113, lahat dito. So, same lang naman makikita nyo rito, duty free. Mas excited ako sa airport sa Singapore. Yung Changi. Kasi maganda yung airport dun eh. So, nag-iisip ako kung kakain ako ng dinner. Pero may baon akong protein bar eh. Galing kay Kings. Isip ko kung yun na lang kakainin ko para mabusog. And then, bibili na lang ako ng tubig. So, pupuhanap na rin ako mapuhan. Magpapahinga ako.
Bumili muna tayong buko juice, nauhaw tayo. Tapos gagamitin ko na itong lalagyan na to para makapag-refill tayo ng tubig. So ito, may libreng refill ng tubig dito. So ito yung sinasabi ko, yung binili ko, i-refill ko na lang para may tubig na tayo. Diba? Tapos pag nasa hotel na tayo, pagdating Singapore, magre-refill na lang tayong tubig. Baon natin sa ating pamamasyal. Dito yan sa, ayan, sa mga boarding gates na, no, may tubig na pwedeng kumuha. Yan. Gate 107, sarado pa. Ang gagawin natin ay mag-aantay na hanggang flight natin. So 9:45 flight, 7:57 pa lang. Kain muna tayo habang nag-aantay. Parang ito na yung dinner natin. So pagdating sa airport mamaya, 1:50 yata, 1:45 yung arrival namin sa Singapore. So, nag-research ako, may mga bukas yatang Burger King doon. Doon ko na lang balak kumain pag gutom pa tayo. Otherwise, okay na ako dito. So, while waiting sa ating boarding gate na magbukas, bakit tayo magta-travel mag-isa? Mutual decision naman namin ni Tinsel to. Wala namang problema sa amin. So, yun naman yung dynamic ng pagsasama namin. So, si Tins for this year, I think tatlong travels na rin siya. No? Lahat yun kasama kaibigan niya. This is the first time naman na ako for this year na magta-travel alone. Later this month, meron din ulit kaming travel. Kami naman family. Magkakasama kami ni Tins at ni Pixar at ang aking mother-in-law. Kasama rin ang aking brother-in-law. So may mga upcoming trips pa kami. Itong Singapore ko, until Friday lang naman, ilang days. Total si na Tins nasa Clark, Pampanga. So, kaya hindi rin tayo nakasama ron is dahil magkakasama kasi doon lahat ng mga baseball moms. Kasama nila yung mga anak nila, naka-check-in sila sa kanya-kanyang room, which is kami rin naman ng mga nag-provide, no? Kami rin yung expense din namin yung room. So, may mga sponsors sila, like yung mga drinks, yung mga ibang uniform, yan. May mga nag-sponsor pero yung accommodation, own packet, yan, kami ang so mga kasama ni Tinson, mga baseball moms and si Pixar. So 1 week yung stay nila dun sa Clark. Yun nga yung last vlog ko, hinatid ko si Tins doon. And then for 1 week naman na maiiwan ako dito, si Ate Teta naman tomorrow ang start ng kanyang bakasyon. So almost 2 months siyang mawawala. Ibig sabihin nun, on and off yung magiging ready hit go namin. So for this week, wala kami magiging ready hit go dahil yung replacement naman ni Ate Teta nakabakasyon din. Pag may pilay kasi kaming tao like Ate Teta or si Richie, meron kaming replacement palagi para tuloy-tuloy pa rin yung ready hit go. So in this case, nagsabay-sabay. So yung replacement dapat ni Ate Teta nasa bakasyon. Ang balik is in 2 weeks time pa. For this week, dinicide namin mag-take a break from Ready Hit Go. That's why sobrang bakante tayo. Nag-book tayo ng Singapore. Pero ito namang Singapore na to is I think almost a month naman na book. Kasi naplano na namin yung week na to na talagang wala kaming ready hit go or ibang work. Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung Tinsel pa. Nandiyan si Richie. Pag may mga orders tayo sa Grab, kaya-kaya naman i-accommodate ni Richie. So yun yung reason kung bakit mag-Singapore tayo mag-isa. And for me personally, para rin naman maka-distress tayo. Kailangan din naman natin ng personal time alone. Just like Tins, pag nagta-travel siya sa kaibigan niya, hindi porket kasal kami pag every travel kailangan magkasama kami. Sometimes kailangan mo kasamang kaibigan mo
Sometimes family mo, sometimes asawa mo, and sometimes ikaw lang mag-isa. So pagka sa moment na to, okay naman. Gusto ko i-try. This is my first time traveling alone. Excited ako, medyo kinakabahan. So ang magiging plano ko, pagpunta ko sa Singapore, anything goes tayo. Kung anong ma-feel ko, no? So before tayo pumunta rito, nanonood na ako ng mga iba't ibang mga vlogs. Tinitingnan ko yung mga lugar na pinupuntahan nila. So may idea na tayo. Alam ko na kung ano yung mga dapat pupuntahan, saan dapat kumain, pero hindi ako nagplano for tomorrow saan ako pupunta. So pakiramdaman na lang. Ang isa lang naman ng sure na pupuntahan natin, yung chinek-in nating hotel. So yung sa hotel naman, originally naka-check-in ako sa isang capsule hotel mo. Good for mga backpackers yun tulad ko. Kasi wala naman akong check-in na gamit. Isang bag lang dala ko, carry-on. So, tamang-tama ako dun sa capsule. So, hindi na tayo tuloy dun dahil ang aking mother-in-law, shout out po sa aking mother-in-law, in-upgrade niya tayo sa maganda-gandang hotel stay. So, ang ginawa ko, kinancel ko na yung capsule hotel ko. Though it's not refundable, sayang, di ba? Hindi refundable. Pero, syempre, mag-i-stay tayo dun sa upgraded hotel natin, which is binook ni mother-in-law. So maraming salamat po sa aking mother-in-law at binigyan tayo ng magandang hotel accommodation. So iniisip ko na lang yung ginastos ko sa capsule hotel, yun yung ginastos ko sa hotel accommodation na cheaper price. Kasi syempre budget lang naman yung kinuha nating price dun sa capsule hotel. Ayun. So pina-flash ko sa screen yung supposedly capsule hotel na pag-i-stayan ko sana. So tomorrow, pagdating natin ng airport, which is madaling araw, mag-i-stay muna ako doon. Antayin natin magbukas yung mga transportation nila like MRT, and then doon tayo pupunta sa hotel accommodation natin para iwan yung gamit. And then from there, bahala na kung ano yung magiging first pasyal natin or first mission natin sa Singapore. So I'll be staying until Friday. Friday morning yung flight ko, balik tayo ng Pilipinas before lunch. So, bahala na. Hindi ko alam kung maximize natin yung time natin. Magre-relax tayo sa hotel. Bahala na, hindi ko alam. Basta, excited ako for this trip. First time ko mag-travel alone na mamamasyal. Nagta-travel naman ako alone before pero for work. Pero this time, magta-travel ako alone for leisure. So, ayun. Waiting tayo ngayon sa boarding gate. Antayin natin magbukas and then sakay na tayo airplane papuntang Singapore. Boarding na, finally. Sasakay na tayo airplane. Yes. Bahay muna, Pinas. Window seat tayo. So, filling up na yung plane. And then, take off na. Landed na. Welcome Singapore. Ang gagawin ko is magbabanyo.
Yung survey pa sa toilet nila, no? Feedback. Nagaya natin, excellent. Ganda ng banyo eh. So, yun, yung una natin ginawa. Ihi na ako. Dati yung bata kami, pag sumasakay kami ng eroplano, gustong gusto kong nasa window seat. Ngayon, mas gusto ko na sa aisle, no? Para mas anytime pwede kang mag-restroom. So, nasan ba tayo? Okay. So, andito tayo sa arrival lane. Doon ang Singapore residence. Dito tayo sa visitor. And nakalagay no photography or video allowed. So, hanggang dito na lang tayo. Gusto tayo sa immigration. Ang bilis lang. Machine na yung una i-scan mo lang yung passport mo. And then next, iaano mo lang yung fingerprint mo. Lahat machine lang. Wala nang immigration officer na mag-aano. So yung Singapore arrival form or finilap ko na yan sa online kahapon. So naano na yan, pumasok na yan sa system nila, kaya siguro tuloy-tuloy na yung natin sa immigration. So dito yung mga nag-check-in ng kanilang luggage. Tayo wala. So diretso na tayo dito. Customs. Ito may Paris Baguette oh. Di pa tayo nakakain dyan yung sa South Mall eh. So dito tayo sa customs, nothing to declare. So total maaga tayo. Dito muna tayo magpapalipas, no, hanggang magbukas na yung mga MRT nila. Pero kailangan natin kumuha ng SIM card. Yung SIM card, nagbayad na tayo through Klook app. So ipipick up na lang natin sa isang station nila dito. Ayun, meron na tayong SIM card, pero yung nakuha nating SIM card, hindi yung pinurchase natin sa Klook. Kasi yung i-redeem na natin yung SIM card dito sa ito. Ayan, yung currency exchange dyan, yung currency exchange doon natin i-redeem yung SIM card na na-purchase natin sa Klook. Mamayang alas 7 pa daw ng umaga, pwede i-claim. Nagland tayo dito past 2 and ang time as of the moment is alas 3. So, mga 4 hours pa tayo mag-aantay para maklaim yung SIM card. 5:30 or 6 plano ko nang umalis at sumakay ng MRT papunta sa hotel natin. In-advise ako, kung hindi ko maantay yung alas 7, na i-cancel na lang yung pinurchase ko sa Klook and makukuha ko naman yung full refund ko. Ginawa ko yun, nakuha ko yung full refund ko, ora mismo, nakita ko mismo sa nag-purchase ako through GCash, and then pag-check ko ng GCash ko, bumalik agad yung pera, which is good naman. And then, nirefer ako netong kung saan ko dapat i-redeem yung SIM card dito sa tabi. Yan, nirefer nila ako dyan. Diyan ako ngayon kumuha ng bagong SIM card. Bumili ako via cash na this time. Buti na lang, di ba, meron na tayong ready cash na pinapalit natin sa airport sa Pilipinas. Though, pwede naman tayo magpapalit dito. Same rate, nasa 44 pesos din per 1 Singapore dollar. Dito natin pinurchase, inassist na rin tayo. Siya na rin na nag-register. Di ba, pag bumibili kang SIM, kailangan mo mag-register pa eh. So, tinulungan ako mag-register and now, may SIM card na tayo, nakasalpak na dito sa phone ko for the price of $18. 18 Singapore dollars. And then, eto siya. Binigyan niya tayo ng card. Yan. Ito kasi natin kinuha yung SIM card. Yan, may butas now. So, meron din laman tong $3 na pwede kong gamitin sa MRT later. Medyo napamahal lang tayo sa pinurchase natin SIM card. Kaya ngayon yung reason kung bakit nag-purchase tayo through Klook. Kasi mas mura doon.
Pero yun nga, hindi ko naman afford magantay pa ng alas 7 ng umaga para lang makuha yung SIM card. So akala ko 24 hours yung pag-redeem ng SIM card through purchase mo sa Klook. Pero okay na din. Kumuha tayo ng SIM card dito sa Singtel kahit na doble ang presyo. Kasi pwede naman natin magamit yung card nila sa MRT. And meron pang natitirang 3 Singapore dollars na credit na pwede kong gamitin sa MRT mamaya. And pwede ko rin siyang gawing card na all throughout my stay. Ilo-load ko lang kung sa mga convenience store nila dito. Like 7-Eleven or Cheers. Yun, yung pinakita ko kanina. Pwede mag-load doon. And ayun, matutulog muna ako. Meron pa akong 2 hours plus para antayin mag-open yung MRT nila. Kasi doon tayo sasakay papunta sa ating hotel, no? Kasi plano kong pumunta ron para iwan yung gamit and masimulan na ang pag-iikot sa Singapore. Kasi 2 p.m. pa talaga yung check-in time ko. Though may perks naman tayo na pwede natin iwan yung gamit natin doon para wala tayong bit-bit sa pag-iikot. So, tapusin ko muna yung vlog for today. And itutuloy ko na lang mamaya, no? Pag sasakay na tayo sa MRT. Pero nag-iisip ako kung chichibog muna ako ng onte or tulog. Bahala na. Pero sige, see you sa susunod na vlog.